Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin ito pong bagyong Nando na patuloy ang paglakas habang binabaybay itong East Philippine Sea. Ito po ay kasalukuyang nasa tropical storm category pa din na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna, at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 105 kilometers per hour. Ito po ay patuloy na kumikilos pa west-northwestward nga sa direksyon itong extreme northern Luzon sa bilis na 10 kilometers per hour. Ito po ay inaasahan nating lumakas pa habang binabaybay nga ito pong East Philippine Sea habang unti-unting lumalapit dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Kung mapapansin nyo, itong ating satellite image, yung ating mga kaulapan dito sa western section ng northern at Central Luzon ay inflow pa rin ng hangin ng dating bagyong Mirasol, ang bagyong may international name na Mitag. Yan po ay nandun na sa may bandang Hong Kong, pero mataas pa rin po ang ating tsansa ng pagulan at mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan dito po sa areas ng western section ng Central Luzon, ang Zambales at Bataan, maging dito sa ilang bahagi ng Ilocos region. Mga isolated o localized na pagulan at thunderstorms naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon. Pero banda po dito sa may area ng Eastern Visayas at Bicol region, meron din po tayo dyang inflow ng hangin at yung trough o extension o bali ng hangin na papunta dito sa bagyong Nando. So meron tayong maulap na panahon dyan at possible din po yung ating scattered at kalat na pagulan as early as today hanggang bukas. Possible din po yung ating mga thunderstorms. Ito naman po yung inflow ng hangin natin na hinihila nito po ang bagyong Nando. Wala bukas, medyo malayo pa naman sa ating landmass o kalupaan ito pong bagyong Nando. Pero posible na pong magtaas ang pag-asa ng tropical cyclone wind signal. So again, may mga pagkakataon kagaya nito na malayo pa yung bagyo, pero dahil malakas po ito at yung ating tropical cyclone wind signals ay may tinatawag na lead time. So gagamitin natin ang oras na yan habang maganda pa ang panahon sa paghahanda sa posibleng paglapit at pagdikit nito pong bagyong Nando. So yung ating lead time ay oras para makapag-prepare at makapaghanda sa pagdating ito pong isang malakas na bagyo, ang bagyong Nando nga. So bukas, ganito pa rin po ang epekto niyan. Yung kanyang trough ay sasabit dito sa areas ng eastern section ng Visayas, kasama na po dyan ang areas ng Bicol region. Sa darating na Sunday, yung kanyang inflow ng hangin o yung ating habagat ay mas may enhance na po, mas mararamdaman po yan dito sa areas ng Visayas at area po ng Mimaropa. So ito yung ating habagat sa darating na Sunday, although hindi pa ganun kalakasan. Mas lalakas pa po yan habang lumalakas din etong si bagyong Nando at habang lumalapit nga sa ating landmass or kalupaan. May mga areas na sa extreme northern Luzon at northern Luzon ang sasabit sa panglabas na kaulapan ito pong bagyong Nando sa darating na linggo dahil medyo malawak po ang kanyang sirkulasyon. Again, yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan ay malapit dito po sa area na kung saan nandun yung gitna ng bagyong Nando. Sa Sunday, hindi pa naman yan umaabot, pero meron na pong trough or extension nito ang nakaka-apekto sa ilang bahagi ng northern at extreme northern Luzon. Samantalang yung ating habagat, again, dito po sa area ng Visayas, kasama na po dyan ang Bicol region, maging dito sa areas ng Mimaropa. Yan po yung epekto ng habagat sa darating na linggo. Sa Lunes, mas mararamdaman pa natin ang epekto ng habagat dito po sa western section ng ating bansa. Kasama po dyan ang Cavite, Batangas, Mindoro, Mimaropa, Bicol region, ang malaking bahagi ng Calabarzon. Kasama rin po dyan ang Metro Manila, maging dito sa western section ng Central Luzon, ang Zambales at Bataan. Pero ito pong sa itaas na bahagi ng ating bansa, Northern Luzon, kasama po dyan, lalong-lalo na itong extreme Northern Luzon, kung saan patungo dyan ang bagyong Nando. Pinakamalapit po yan sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon sa darating na Lunes at patawid nga ng Tuesday. So dyan natin mararamdaman yung masungit na panahon na may malalakas na bugso ng hangin o mapanganib na bugso ng hangin o destructive na malalakas na hangin, particularly nga dito sa extreme Northern Luzon kung saan nandyan po malapit yung gitna ng bagyong Nando. Pero again, malawak po yung kanyang kaulapan at kanyang mga pagulan. Possible pong umabot pa rin yan dito sa mga areas na nasa Northern Luzon. At again, bukod po sa hangin na directly associated dito po sa bagyong Nando, meron din po tayong mararanasan mga pabugso-bugsong hangin o malalakas na bugso ng hangin mula naman sa ating habagat o southwest monsoon. So patawid po yan mula Monday hanggang Tuesday. So yan po yung ating critical
times para po sa pagdaan ng bagyong Nando, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon. At pagpapatuloy ang epekto ng habagat mula Tuesday, Wednesday hanggang Thursday. Habang papalayo naman ang bagyong Nando, mababawasan ang ating pagulan sa darating na Huwebes dito po sa western section ng ating bansa. Pero yung ating Tuesday at Wednesday, yan po yung patawid na, nakatawid na ang bagyong Nando dito sa may Luzon Strait. Yung ating concentration ng mga pagulan ay nandito sa hilagang bahagi ng Luzon, sa western section ito. Ito naman po yung ating mga panglabas na kawalapan ng bagyong Nando. Extreme Northern Luzon, western section ito, Ilocos Region, kasama po dyan. Ang Central Luzon, meron pa rin epekto ang habagat o southwest monsoon. Kasama pa rin po dyan ang Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, maging dito sa areas ng Bicol Region. So paghandaan po natin ang posibleng epekto ng pagdaan ng bagyong Nando at ng ating habagat. So malalakas na bugso ng hangin po yan na may kasamang malalakas na pagulan, particularly doon sa mga areas na tatawirin o malapit sa gitna ng bagyong Nando, maging dito po sa mga areas na malayo naman sa kanya, is epekto po yan ng ating habagat o southwest monsoon. Ngayon, tingnan natin itong official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Nando. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong Nando. Bukas nga inaasahan natin ang posibleng pagtungtong nito sa typhoon category. So higit 120 kilometers per hour na lakas ng hangin yan. So by that time, medyo malayo pa naman po ang bagyong Nando, pero yung kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit na sa ilang bahagi ng ating bansa. So mabagal po niyang babaybayin ito pong East Philippine Sea. So dahil dyan, mas makakaipon pa po ito ng lakas. So by Sunday, asahan na po natin hanggang Monday, yan po ay posibleng umabot sa hanggang super typhoon category o nasa around 185 kilometers per hour na lakas ng hangin. So yan po ay destructive na o mapanganib na lakas ng hangin o mapaminsalang lakas ng hangin. So yung mga areas na medyo malapit po sa gitna ng Nando, doon natin mararamdaman yung hanggang 185 kilometers per hour mula sa kanyang gitna. Meron pa yung mga gustiness so aside from yung ating maximum sustained winds, posible pa po yung lumagpas ng 200 plus dahil doon sa kanyang pagbugso or gustiness. So mostly, ito pong ating center track, doon malapit yung ating pinakamalalakas na hangin. Pero again, meron pa tayong tinatawag na cone of uncertainty o area of probability. Posible pa po yung umakyat or bumaba ng bahagya or mas late or mas maaga ng bahagya tumating dito sa extreme northern zone. Ganun pa man, kung mapapansin nyo itong color orange na to, ito po yung ating malalakas na hangin na at least tropical storm winds na directly associated dito po sa bagyong Nando. Ito po ay lalawak pa sa mga susunod na araw dahil nga lumalakas yung ating bagyong Nando at magkakaroon pa yan ng kulay pula kapag tumungtong na tayo sa typhoon category. Yun naman yung ating at least typhoon force winds. So yun po yung mga areas na mas destructive o yun, nandun yung pinakamalalakas nating hangin. So mas lalaki pa to, magkakaroon pa yan ng kulay pula sa mga susunod na araw. Habang papalapit, ito pong bagyong Nando dito po sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. So by Tuesday, nandito na po yan sa may Luzon Strait at nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kahit na makalabas na po yan, meron pa rin po yung epekto sa atin. So again, doble ingat po tayo sa posibleng epekto ng pagdaan po ng bagyong Nando, particularly dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So narito po ang ensemble forecast track ng GFS para sa bagyong Nando. Hindi naman po nalalayo yung kanyang track dito po sa track ng Pag-asa. Mas mataas lang ng bahagya yung kanyang average o yung kanyang color block. Yan po yung ating average na posibleng puntahan ng bagyong Nando. So dito po pinapatama niya sa extreme northern Luzon o pinapalapit niya doon ang bagyong Nando. If ever nandito po yan sa extreme northern Luzon, nandiyan po yung ating mga dangerous at violent winds na directly associated sa bagyong Nando. Pero yung mga areas na katabi niyan, malalakas na hangin pa rin po niyan at mag-i-extend pa yan hanggang dito sa northern Luzon. So incrementally, habang lumalayo tayo sa gitna, nababawasan naman yung ating lakas ng hangin. Pero dangerous pa rin po yung mga areas na medyo malapit sa gitna hanggang dito sa mga areas ng northern Luzon at ito ang extreme northern Luzon. So pagandaan po natin yan sa darating na Monday hanggang Tuesday. So again, medyo malayo pa nga sa ating landmass or kalupaan, ito pong bagyong Nando, pero dahil mabagal niyang binabaybay itong East Philippine Sea at makakabuelo po yan, asahan po natin ang significant na paglakas niyan sa mga susunod na araw at posibleng nga yan maging mapanganib at mapaminsalang bagyo, particularly dun sa mga areas na dadaanan ng kanyang gitna. Taliban dyan, maghanda rin po tayo sa mga posibleng malalakas na pag-ulan. Ito pong bagyong Nando na directly associated sa kanya at ang pag-enhance nito sa ating habagat o southwest monsoon. Doon naman sa mga areas na medyo malayo sa mismo bagyong Nando, yan magpapaulan. At yan muna ang pagtalakay natin dito sa bagyong Nando. Balikan natin yan bukas. Muli ako po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Magandang gabi po.